Repentance. Repentance came from the word metanoia. Metanoia means changing your mind. Kinakailangan mong palitan yung pag-iisip mo. Okay, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayong lahat? Narito po muli kayo upang talakayin natin ang huling pinag-aaralan natin upang susugan kung paano mapaunlad ang ating relasyon sa ating Kristo Jesus. Narito po ang ating Pastor Najib para ituloy po ang ating talakayan. Mapagpalang hapon po ulit sa inyong lahat at yun kasiyahan namin ng kapatid natin na Henry na kung saan kami ay namamahayag ng ganito at gaya ng una natin naging talakayan about sa paano ba yung tamang step ng ugnayan ng paglalim ng ugnayan mo sa Diyos. So sa hapong ito ang topic natin ay pinamagatan how to spend personal time with God. How to spend personal time with God. So magbibigay muna ako ng mga illustrations alin mga relasyon kapag nawala tayo sa oras, hindi ito mag-grow. Kahit ikaw na manliligaw o nililigawan, kapag hindi ka naglaan ng oras o hindi mo nilaanan ng oras sa karelasyon mo, hindi ito mag-grow. So para mag-grow, kinakailangan we need to spend more time. So dito mo makikita yung papasok yung salitang pagmamahal sa isang tao kapag naglaan ka ng oras sa kanya. So gaya ng paglago sa Panginoon, nandun yung ating ilalaang oras. Sabi dito sa aking sa manual pa rin na ginagamit natin, the only way to build relationship with someone is to spend high quality time with him, with the person. So yung quality time para daw yung ma-build yung relasyon ng kasino mang relasyon. Pinag-uusapan natin dito yung relasyon natin sa Diyos. So sabi dito, this principle applies to our spiritual lives as well. In order to get to know God, we have fulfilling relationship with Him. We must spend high quality time. This usually called devotion or quiet time. Ang tawag daw po ay devotion. So yung word na devotion, kapag hinalukay pa natin ang kahulugan nito at masusumpungan natin sa mga dictionary, ang sabi ay ganito, a feeling of strong of love and loyalty. So yung devotion daw po, strong feeling ng katapatan mo sa sino mang gusto mong laanan ng oras o yung iyong ka-relationship. So ganun din si Lord. So para tayo ay masusugan yung step ng lalim ng ugnayan natin sa Lord, mag-spend tayo ng time Amen. Sa Kanya. So ito yung pinakamahalaga, no? Aside doon, mayroon lang gusto kong bigyan din para talagang maibigay natin ng buo yung ating relationship kay Lord. We need to repentance. Papasok mo, gusto kong bigyan din muna sa aking bago ako magpatuloy sa ating paglalim ng ating aralin, yung word na repentance. Repentance came from the word metanoia. Metanoia means changing your mind. Kinakailangan mong palitan yung pag-iisip mo. Kasi kapag hindi mo pinalitan yung pag-iisip mo, hindi ka makakalikha ng isang relasyong merong katatagan at merong tibay. Kasi maaring ang kaisipan mo before corrupt, walang pakialam, o kinakailangan mo muna mag-repent, kinakailangan mo na magpalitan ang iyong pag-iisip, no? Hindi ka kasi makakapag-focus sa isang relasyon kung meron ka pang dating karelasyon. So para mag-move ka sa mas mainam at mas maiging relationship, maibigay mo sa kanya ng buong-buo ang isip at puso mo nang walang nang hindi niya na mararamdaman niya yung pagiging special niya sa iyo, kinakailangan meron kang lilimutin sa nakaraan. So yun ang pinakamahalaga, kinakailangan change your mind. And then sabi dito, the devotional time is special time each day. Sabi dito, the first thing in the morning. So napakahalaga daw ang devotional is morning. Bakit morning? Kasi sa morning, ito yung fresh pa yung isip mo, ito yung sariwa yung kaisipan mo, wala ka pang problema ang kinakaharap, pagising mo sa umaga, kung ang trabaho mo ay alas 6, so gigising ka alas 5 para mag-prepare. Bago mag alas 5, alas 4 pa lang gising ka na. Para yung 4 to 5 na yan, nananalangin ka na sa Lord. Kausap mo na ngayon yung Diyos mong tinanggap, yung Diyos mong pinaglalaanan mo ng oras panahon o yung Diyos mong pinagsukuan mo ng buhay para magkaroon ng iyong lalim ng ugnayan mo sa Kanya, mag-spend ka ng time. So alas 4 pa lang gising ka na, nananalangin ka na, pagising mo o kaya nag-alarm na yung cellphone mo, ina-alarm mo na yun, then kusa na lang yung katawan mo, tatayo, gigising, uupo ka, mananalangin ka na. Kahit kalahating oras sa panalangin, tapos kalahating oras ng
pagbabasa ng salita ni Lord. Napakainam ka rin kasi sa quiet time na tinatawag o devotion, aside sa nananalangin ka, meron kang binabasang kanyang kalatas o kanyang salita. So masasabi na sa animang no, kung nabuhay kayo nung 90s o 80s, uso pa po ang love letter. So sa isang nagmamahalan, kapag nababasa yung love letter, may kilig-kilig po yan, merong kasiyahan na masasabi kasi binabasa niya yung sulat ng kanyang mahal. So kapag ka sa Diyos ka rin nagmamahal, kapag every time mababasa mo yung salita niya, pinagbubulin, meron something impact sa puso mo na mapagmahal pala yung Diyos ko, siya pala yung Diyos na meron lagi nakalaan sa akin sa bawat araw. So pagbukang liwayway pa lang, bago pa sumikat yung araw, nare-refresh ka na kung ano yung merong Diyos na nagmamahal sa iyo, no? Kung sa mga kahapong nagdaan, may mga salimuot na kahapong problema ng buhay mo, na kung saan naglulugmok sa iyo para hindi makapagpatuloy sa hinaharap, every time na mababasa mo ang kanyang salita at na meron kang pananalangin, nare-revive ka, nare-refresh ka at napagtatanto mo, iwanan ka man ng lahat, meron pa rin Diyos na mananatili sa iyo. So yun yung kahalagahan kapag nagbabasa ka ng salita ni Lord, nare-remind ka nga sa kanyang mga pangako, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Yung mga ganong kataga na kung saan ito yung kailangan natin lalo sa mga panahon ng pagsubok ng buhay natin. Sa pagpapatuloy natin, sabi dito, study and meditation, reading of the scripture. Pag-aralan, i-meditate. Pag sinabi mo i-meditate, pagbulay-bulayan mo. Hindi sapat yung babasahin mo lang, kailangan lang halukhayin mo. At habang hinahalukay mo yung salita ng Diyos, nananariwa sa isip mo at sa puso mo yung kanyang mga pangakong na magbibigay pag-asa, na magbibigay sa iyo ng katatagan sa anumang sitwasyon na kinakaharap mo. At ito yung pinakamainam na bahagi ng umaga pa lang natin na siya'y inuuna natin. At naniniwala ko sa iyo, kaibigan, sa buong maghapon mo yan, iba yung sayang meron ka. Kung hindi mo pa nasusubukan ito, itry mo, makikita mo yung kaibahan mo sa nag-devotion ka sa hindi. Kasi yung panahon na inuna mo si Lord sa pagising pa lang ng umaga, may iba yung kalakasang itong hatid na magiging baon mo sa buong maghapon. Ano man maging problema mo sa buong maghapon, because nauna si Lord sa isip mo, na mindset mo na, no, yung pananampalataya, pag-asa, kakalma ka lang sa bawat sitwasyon kakarapin mo sa maghapon. At ito yung pinakamahalaga sa buhay na merong ugnayan sa Lord. Kung gusto mong merong step by step yung pag-unlad na ugnayan mo sa Lord, maglaan ka ng mas mahabang oras sa Kanya. Amen. Ito yung pinakamahalaga, no? Kinakailangang meron kang inilalaang panahon sa Kanya. And sabi dito, it's time for God to speak to our hearts. Nagsasalita ang Diyos sa ating puso. Nag-speak siya, nagsasalita sa puso natin. Matutulan tayong makinig at matutulan tayong magbulay-bulay ng kanyang salita, nagsasalita siya. And us to speak back to Him. So sa isang relationship, hindi lang ikaw yung nagsasalita lang nagsasalita. Yung kausap mo, hayaan mo rin siya magbalik ng sinasabi mo. No? Kung meron kang mga bigati, meron kang sinasabing mga bagay-bagay, hayaan mo yung kausap mo na magsalita sa puso mo. At ikaw na may ugnayan sa Diyos, alam mo yan, nagsasalita ang Diyos sa puso mo. And then sabi dito, one of the most important aspect of devotional time is our desire to have it. Our desire to have it. And then matatagpuan natin ito sa aklat ng Psalms o awit, no? Babasahin ito ng ating kapatid, no? E basa, kapatid. Ito po, no, sabi po sa mga aklat ng mga awit, chapter 42, verse 1 to 2. Verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Okay, inahalin tulad yung kasabikan ng isang usa sa tubig. So yung kaluluwa natin, hinahanap din yung presensya ni Lord. Kasi yung kaluluwa natin, ang pagkain talaga yung salita ng Diyos. Amen. Pananalangin, worship, every time you worship our God, yung espiritu mo napapanal, yung kaluluwa mo, yung soul mo napapanatag. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. So hinahalin tulad sa isang usa na nandun yung kasabikan na humanap ng batis, na kung saan siya makakainom ng sariwang tubig. Ganon din naman yung ating kaluluwa. Hinahanap yung salita ng Diyos, yung sariwang salita ng Diyos na paggising mo pala sa umaga in your devotion, hinahanap mo na
ano yung word mo, Lord? Ano yung paano yung ano yung panghahawakan ko sa iyo, nasasamahan mo ko sa bagkapong ito. Lord, reveal mo sa akin. Magsalita po kayo sa akin. And then maniwala ka sa hindi, kapatid ko sa Panginoon, kaibigan, ikaw nakakarinig ng aking tinig ng pangangaral na ito, makikita at mo mararanasan doon na kung saan ang Diyos ay magsasalita sa puso mo, sa espiritu mo, Amen. at papapayapain ka nito. Kaya napakahalaga yun sa Psalms, no, na binanggit nabasa ng ating kapatid. And then the next, sabi doon, the devotional life is a lifetime of devotion to Jesus Christ. No? Ang devotional daw ay lifetime, hindi yun ningas kugon na itong araw na to, bukas makalawa. Tapos sasabihin, ay, nag-pray naman ako kahapon, wag na muna ngayon. Hindi, lifetime yan. Yung way of life mo, talagang tuloy-tuloy na yon, no? Tuloy-tuloy na, magiging part na siya ng buhay mo, bahagi na siya ng umaga mo, na every time gigising ka, nananalangin ka, masusumpungan kang nananalangin ka, lifetime commitment, hanggat may hininga ka. Kaya nga hanggat buhay mo yung mapatid, hindi ka titigil sa pananalangin, yung relationship mo kay Lord. Amen. Continuous yun. Yun ang sekreto ng isang ugnayang may pag-unlad sa Panginoon, no? Kung kaya nga hinahikayat namin kayo na nakakapakinig ng aral na ito, start natin yung quiet time o yung devotion natin kay Lord. Continuous po yan, lifetime of devotion to Jesus Christ. And then mababasa natin ito sa aklat ng Philippians, Filipos, sige. Ito po, sabi po sa aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 3, verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Okay, si Pablo yung sumulat ng Ephesians, ng Philippians na yan, no? Maging kabahagi hanggang kamatayan, no? Ganun yung kanyang dedikasyon, ganun yung burning desire, yung alam ng kanyang pagnanais na makilala, makausap, makasama itong Diyos na pinaglilingkuran, no, hanggang kamatayan. So, pag dumating na tayo sa ganung level ng ating kaisipan, ibig sabihin talagang totoong nagmamahal ka sa iyong karelasyon na si Jesucristo. Kaibigan, hindi lang sa lupa ang pakinabang ng isang relationship mo kay Lord, kundi pati doon sa pangalawang buhay. Amen. Tatagos ito, magbibigay kumbaga sa gitara ito, may tunog na aabot hanggang kabilang buhay. Yung kalansing ng isang ng gitara, no? Kapag ikaw mayroon ng ugnayan sa Lord, tatagos ito hanggang kalangitan. Ito yung kagandahan na hindi lang dito sa lupa mapapakinabangan kapag mayroon ka ugnayan kay Lord sa devotion ginagawa mo, kundi hanggang kabilang buhay. Yun si Pablo, yung kanya, kaya nga walang tulak kabigin, no? Kung aaralin natin yung buhay ni Pablo, grabe mabibless ka, mga kaibigan, kasi grabing kanyang sinseridad, yung kanyang passion na makilala si Christ face to face, makasama at mamalagi sa presensya ng Lord sa panghabang panahon. So ganun din tayo bilang nagmamahal at nagsisimula ng isang relasyon walang katapusan. Relasyon na kung saan tatagos hanggang kalangitan, relasyon na kung saan magdadala sa iyo ng isang mapayapa at matagumpay na buhay. Kung kaya ang susi ng lahat ng ito, devotion. Kung paano naglalaan ka ng yung highly quality time mo, yung pinakamahalagang mong oras, pinakamahalagang oras. Kasi pag binaybay mo yung salitang pag-ibig, ang katumbas ay oras. Hindi mo pwedeng sabihin mahal na mahal kita, hindi ka naman naglalaan ng oras. Kasama sa isang nagmamahal, nag-spend ka ng time. Parang nanliligaw lang yan, nung panahon ikaw ay nanliligaw, hindi alintana sa iyo yung oras na hindi mo namamalayan, alas 7 pala ng umaga, doon ka na, alas 10 ka pala ng hapon, dahil kaulayan mo yung mahal mo, hindi mo namamalayan, lumipas na yung oras, nag-i-enjoy ka kasi. Kapag nag-i-enjoy ka, ibig sabihin masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka kasi nagmamahal ka. So nakapaloob yung pagmamahal, yung kasiyahan na nandoon, kaya hindi mo alintana yung oras. Ganun din naman kapag nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo alintana yung oras. At hindi mo titipirin yung oras kasi gusto mo makausap, makaulayaw si Lord, at talagang marami kang sasabihin sa Kanya at marami din siya sasabihin sa iyo sa isang relationship. Ganun din, kung naranasan mo sa isang relationship na hindi nyo alintana, inaabot na pala kayo madaling araw, sharing kayo, magto-throwback kayo sa mga kahapon na paano kayo nagpangita, paano kayo nagmahalan, tapos may mga kasamang kilig-kilig doon, may mga kasamang talagang mai-in love ka, ma-revive yung pagmamahalan niyo. So ganun din sa Lord, ayun yung naghagawa ng isang devotion natin sa harapan ni Lord, na kung saan nare-refresh yung pagmamahalan. Sabi dito sa talata pa rin, sa ating sinusundang manual, why is the devotional time necessary?
necessary, no? Why daw? Sabi doon, why do we need to spend daily time with God? To major reason make it important. Sabi dito, bakit daw kailangan mag-spend ng time sa Diyos? Number one, sabi doon, we demonstrate to Christ that we love Him. No, i-demonstrate ni Christ yung pagmamahal sa atin, at the same time yung pagmamahal mo sa Kanya. Kaya na sinabi ko sa iyo kanina, sinasabi ko pa kanina na pag sinabi mong mahal mo yung isang tao, nag-spend ka ng oras. So ganun din naman, dinidemonstrate mo, pinapakita mo, mahal kita, kaya ako nag-spend ng time sa iyo. So una, pangalawa, we need to devotional time for our own spiritual well-being. So dito makikita mo na kinakailangan sa spiritual well-being na nangangailangan ng presensya ng Diyos. So, dito mo makikita na mahalaga higit sa lahat yung espiritu mo ay tunay na, kasi itong physical na to, nakakain tayo, may almusal, may merienda, may tanghalian, may hapunan, may gabihan. So pag hindi mo ginawa yan, manghihina yung physical aspect mo. Sa spiritual aspect mo, para lagi itong lumakas, lagi itong revive, lagi itong fresh na fresh, kinakailangan mong mag-spend ng time sa nagpapalakas ng Espiritu, which is yung kanyang salita at ang Diyos na nagbibigay ng salita. So, yun ang sekreto ng lahat na ito. Sabi dito, regular devotion time is a value to our spiritual lives for 3 reasons. Sabi doon, meron daw pong 3 reason para sa spiritual na buhay natin. Sabi dito, is provide spiritual food and strength. Nagpo-provide daw siya ng devotion, ng pagkain at ng kalakasan. Sa Job chapter 23 verse 12, hindi makikibasa. Tapos sabi po dito sa aklat ng Job, chapter 23 verse 12, ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan, at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Okay, hindi lumalabag sa kautusan. Ganun yung buhay ni Job. Grabe yung buhay ni Job, no? Hindi siya lumalabag at iniingatan sa kanyang puso. So, yun yung food niya, yung strength na nagpo-provide ng spiritual strength, no? Yung pag-iingat sa puso, no? And then meron pa yung karugtong sa Ephesians. Ayan po. Sabi po sa aklat ng mga taga-Epeso, chapter 3 verse 16, dinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Okay, dinadalangin palakasin yung spiritual. Bakit kinakailangan ba lumakas ang ating spiritual? No? Sapagkat marami samot-saring mga pagsubok na magpapaguhos sa iyo sa buhay na ito para ma-discourage ka, para mawalan ka ng pag-asa. Kaya nga kinakailangan mo maging malakas sa espiritu, kasi kapag sa flesh ka lang tumingin, marami kang discouragement na abutin. Kaya nga merong salita niya na walk by faith not by sight, no. Lumakad ka sa pananampalataya, hindi sa nakikita mo. Kasi kung nakikita mo, puro discouragement. Kaya lumakad ka sa pananampalataya kasama doon yung ugnayan mo sa Diyos, yung devotion mo. So, kaya kinakailangan naka-tune in ka, naka-focus ka, magwo-walk ka sa spiritual na pamumuhay upang sa gayon, anumang pagsubok, tukso na dumarating, mananatili kang magiging malakas. Kasi ito yung dulot ng devotion mo, ng quiet time mo sa Lord, ng pakikipagniig mo sa Kanya every morning ng buhay mo. And then next is provide spiritual victory. Lahat tayo naghahangad ng matagumpay na buhay, matagumpay na spiritual na pamumuhay. At makukuha natin ito sa Psalms 119. Sige, makikibasa ako. Sabi po dito sa sa aklat ng mga awit, chapter 119 verse 9 to 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Verse 10, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran, huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ayun. Kung gusto daw maging isang mananagumpay ang isang kabataan, sa kanyang kabataan, kasi ang kabataan ay front sa lahat ng pagkakasala at pagbagsak, paglagapa, kasi ang kabataan kung ano may isipan, siyang gagawin. Kabataan, para maging successful yung buhay mo, isa lang ang dapat mo sundin, para maging victory ka, kinakailangan mong bumanuto sa salita niya at maging tungtungan, step by step, maging hakbang mo, lagi nandun ang salita ni Lord. Kung gusto mo makamit
ang tagumpay sa buhay na yung kabataan at sa buhay na ito, isa lang ang sikreto, pananatiling nagbubulay-bulay sa kanyang salita, hindi basta-basta nagbubulay-bulay, kundi sinasagawa. Kasi ganito po yun, kung ano yung nababasa mo, kung ano nasa isip mo, bababa sa puso mo, kung ano nasa puso mo, ikikilos ng katawan mo. Kaya kung nasa isip mo, puro salita ng Diyos, ibababa yan sa katawan mo, sa puso mo, at ikukuman yan ng action mo, no? Yung kilos mo, galaw mo, makikita at masusumpong punong-puno ka ng pananampalataya sa Diyos. Ito yung magiging kalasag mo sa anumang atake ng mundong ginagalawan mo, sa anumang problema kakaharapin mo, ang salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Then last, it provides joy. Nagbibigay daw ng kapayapaan yung quiet time natin, no? Nagbibigay ng kasiyahan sa puso. Jeremiah chapter 15 verse 16. Sige, Bro Henry. Jeremiah chapter 15 verse 16. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo ay aking kagalakan, ako'y sa iyo Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, makikita natin doon na napakahalaga na tayo ay masusumpungang meron talagang ugnayan sa Lord. So, I hope na naintindihan natin ang bagay na ito. Na ako si Pastor Najin, mag-iiwan, mahal ka ni Jesus kahapon, ngayon at bukas, Amen. at patuloy tayong mamahalin ang ating Panginoon. Kapatid, ano sasabihin mo po? Yun, habol ko lang po, napakasarap po sa pakiramdam na sa tuwing umaga, uunahin natin ang Lord sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Yun lamang po, God bless po sa ating lahat. Bye.